Anong mensahe ang kailangan marinig ng mga Libra sa mga natitirang araw ng August 2024? Ay, hindi pala ako tapos sa instruction ko. Pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, eh baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya. Gawin nyo na ng energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin yung gender po as long as tama naman yung sitwasyon nyo sa reading, eh ganun na nga lang. Huwag nyo nang pansinin ang gender tulad nito. Feminine energy to. So, i-describe ko yung possible na bida sa kwento. Wait lang. Anong problema pala dito? So, i-describe ko na. Kunin nyo lang yung description na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. Yung babae dito pwedeng widow, ex-wife, ex-girlfriend, single, woman, o again, feminine energy, kundi man tao, energy na lang. Single. O kaka-break lang niya. Recently lang nangyari yung breakup. Pero, ganun nga, mukhang mag-isa na lang siya eh. Ano kaya ito? Para kasing wala siyang energy dito eh. Walang action. Bored siya siguro. O walang desire. Eh, ganun na nga rin yung parang walang energy. Bored. Naayusin ang buhay niya sa ngayon kasi magulo. Imbalance to. Parang hindi niya pa maharap yung kailangan niyang matutunan na lesson dito. Life lesson. Wala siyang gana. Sa ngayon, naayusin ang problema niya nga. O harapin ang mga dapat ayusin. Legal matters. Pwede rin. Basta, nowadays, para bang or yung kanyang decision making sa pera o unorganized yung thoughts niya, yung way ng decision making, pwede rin ganun. Kasi nga walang balance dito. Imbalance na to. Wala siyang time management. Mahirap siyang nahihirapan siyang i-balance yung work, i-balance yung career at personal life niya. Then yung energy niya, bored nga talaga siya. Parang nagpo-procrastinate siya dito eh. So, ganyan lang pwedeng mangyari. Whether kayo to o ito yung person nyo. Parang nagpo-procrastinate. Anyways, wala na may ibang tao dito kundi kayo lang. So, punta na tayo sa susunod. Mahaba pa yung oras. Pero sana 8 minutes lang. Pero, may pangalawang spread ako eh.
Baka hindi sumakto sa 8 minutes to. Meron pa tayong hotel. Ano kaya to? Para bang may dumating na opportunity sa buhay niya. Ginarob niya na lang niya. Ginarob niya agad-agad. Ganon. Wala man lang siyang idea kung tungkol saan yun, pero yun nga, mukhang ginarab na lang niya. Kaya lang, tungkol saan kaya yun? Ano to? Ano kaya yun? Maintindihan. Ginarab tapos ganito yung mga cards. Ano ba yun? Isa pa nga. Option? Okay hayo. Option tayo. 2 pots. Ah, so ang dating sa akin ganito. Hindi ko alam kung sino tatamaan ng wedding na to. Pwedeng nangyayari na to, mangyayari pa lang. Pero sa case na to, kasi ano eh, may dumating na opportunity. So again, hindi ko alam kung nangyayari na to o mangyayari pa lang sa iba sa inyo. Pero may dumating na opportunity tapos ginarab na lang basta-basta. Nang wala man ng plano. Parang hindi man lang pinagdesisyonan. I mean, pinag-isipang mabuti yung desisyon. Basta tinik na lang niya. So inisip ko ano yun. Eto, um, mukhang new girlfriend to. O new correlation para sa iba sa inyo. Kung di man to girlfriend eh, feminine energy. Visit kasi siya dun sa partner niya. So, nag-break sila. Tapos yung option nga dito, either present na tong second option. So, ibig sabihin third party to. Present na tong third party. O pagka-break pa lang, nagkaroon na ulit ng bago. Yung iba sa inyo. O ito yung person nyo. Tapos, edi, nasa new relationship na. At dahil nga binirake yung unang girlfriend o yung unang karelasyon. Dahil nga nabwisit siya doon, na-frustrate siya doon. Ngayon, nung nasa pangalawang relasyon na siya, yung new karelasyon, bagong karelasyon, para bang ano, napaisip na naman siya na mukhang nasa maling relasyon ulit siya. Feeling niya mali na naman siya ng desisyon. Na dududa na naman siya. Ganun. Na parang feeling niya mali yung na-take na naman niyang relasyon. O wrong move na naman siya, ganyan. Kasi yung kapalit dito na yung new relationship niya prone sa arguments, disagreements, conflicts, struggles, battles, ayun, clashing, binabasa ko na lang. So, ayan. Parang
tingin niya wala pa rin siyang peace of mind. Mhm. So, para makilala nyo kung para sa inyo ba itong reading o hindi. Whether kayo mismo to, ito yung person nyo. Ito yung partner sa kwento na to. Na yun nga, mabilis siya kasi nag-move on. Tapos, nung pinalitan niya yung jowa niya, feeling niya ba mas malala to kung pinasok ng relasyon kaysa dun sa luma. Ganun dati. Na para bang secretly nagko-contemplate siya. Parang ayaw na niya rin dun sa pinalit niyang bagong karelasyon. So, ito yung partner. Scorpio, Cancer. Kung sabihin natin kakilala nyo to, at hindi tumama sa inyo, pero mukhang sa kakilala nyo. Ito yung confirmation. Sino kaya to? Nakakilala nyo. Sagittarius, Leo. So, tama na yan. Kasi 11 minutes na. Hindi ko na ilalabas to. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now.